So ayun guys, samahan nyo ako mamalengke. Ang trip kong ulamin ngayon adobong pusit. Yung matagal ko nang gustong kainin, kaso nga mahal. Tas may nakita ako dito 150, kalahating kilo, bali 300 kilo, kaso nga lang maliliit. Bali pag naluto to, halos di mo na makikita to sa sobrang liit. Tas yan, tinitignan ko kung ilang piraso lang yung malalaki. Tapos bawal pa siya pilian, kaya lumipat ako. Ito 110, 1/4, mas mahal to. So ang binili ko dito kalahati lang. Ang mahal ng pusit na to, 440 isang kilo, parang baboy. Patay tayo sa'yo. Kaya lagyan mo dagdag. Tas ayun nga, hindi pa dinagdagan ni kuya kasi mahal nga raw yung pusit. Sibuyas, bawang, kamatis, tagpa 5 pwede. Tas binawi ko na lang dito sa gulay kasi nga ang mahal ng protina natin. 220 na kagad yun, kalahating kilo. Mahal na nito ah. 5.2 na lang oh. Tas ayan, fast forward, nakauwi na ako. Ito na yung mga pinamili natin. Konti lang kasi adobo lang naman to eh. May mga stock naman ako dito. Tas dito inugasan ko na siya. Isang beses ko nga lang pala siya inugasan para hindi masyadong mawala yung tinta. May ituturo nga pala ako sa inyong technique para lalong mapalabas natin yung tinta niya. Tas ayan na lahat ng sangkap na prepare ko na, nahugasan ko na, nahiwa ko na rin. Tas ito nga pala yung squid ink niya kung tawagin. Ayan. Binukod ko siya kasi gigisa natin yan. Pumutok na nga yung iba kaya lumabas na yung tinta niya oh. Pero dun din naman papunta yan talagang papuputukin natin yan para lumabas nga yung tinta. Tas ayan, nag-iwan ako ng isang example. Yung ulo, yung nasa ilalim niya, yun kasi yung tinta yan. Puputulin natin, tapos yun yung kukunin natin, yun yung ibubukod natin. Nandiyan kasi yung katas ng tinta niya. Tapos dito nagsindi na ako ng kalan, nagpainit na nga ako ng mantika. Pag nagluluto pala ako ng adobong pusit, maraming bawang, tapos tinutusta ko siya. Para sa bawang pa lang, magpo-provide na siya ng kulay itim. Kung mapapansin nyo, ngayon lang ako nagbukod ng bawang sa gisa. Kasi nga ang gusto ko, tustahin siya. Yan yung ganyang kulay. Tapos tsaka ako lang sinunod yung sibuyas, kamatis, tsaka luya. Tapos yan, gisa-gisa lang. Hanggang matunaw yung kamatis, tsaka yung sibuyas. Ayun translucent na siya, diba? Tapos medyo pasty na yung kamatis. Tsaka ako lang nilagay yung pusit. Bali gigisahin nga lang pala natin to, tapos iaahon din natin siya kasi ayaw natin siyang ma-overcook. So hihintayin lang pala natin siyang mamuti. Pag namuti siya, ibig sabihin okay na siya, parang ganyan Yan, sinet aside na natin. Bali ang pinakamangyayari pala dito, ang pinakalulutuin na lang natin yung sarasa niya. Kasi yung pusit luto na yan. Tapos ito na yung niya, bahay tinta. Gigisahin lang natin ng gigisahin yan hanggang madurog, hanggang pumutok para lumabas yung pinakatinta niya. Kumatas. Tignan nyo, dyan pa lang sobrang itim niya na, wala pang toyo yan. Tapos ito yung pampalapot natin. Kinuha pa natin yung natitirang sarsa dun sa mangkok. Bali pinagsabawan lang pala yun ng bigas, pinagugasan. Tapos ayan, tinimplahan ko na laurel, toyo, paminta, bechin, patis. Pinaghalo-halo ko muna yung lahat bago ko nilagay yung suka, kasi yung suka bawal natin haluin, mahihilaw yun. Bale itong suka, hayaan lang natin yan maluto. Tapos ayan yung natitirang katas dun sa ginisa nating pusit sinama ko na rin. Tapos nung kumulo na, luto na yung suka niyan, doon ko lang hinalo. Tapos tinignan ko yung texture niya, ayan malabnaw pa siya, kaya pinakulungan ko pa. At makalipas ang ilang minuto, ayan na itsura niya. Yan ang hinahanap natin, ganyang kalapot. Bali sasaglitin na lang natin to kasi iniingatan nga natin na hindi ma-overcook yung pusit natin.
Hininaan ko na nga rin pala yung apoy dyan para yung pusit natin di na lumiit. So yan, halo-halo lang. Kasi na siya, itim na siya. Tapos nilagay ko na yung ceiling green. Pwede nyo pang palaputin yan, lalo pa yan mangingitim yung pusit kasi kakapit sa kanya kapag sobrang lapot na talaga. Pero ako kasi ganito lang yung gusto ko. Okay na sa akin to, yung medyo may sarsa kahit papano. Tapos yan, luto na siya dyan. Maghain na kami, sinalin ko na sa mangkok. Ang konti lang, oh. Diba ang mahal ng pusit, tapos ang konti lang. Tapos ayan, yung natira dun sa kawali, nilagyan ko ng kanin para solid. Hindi natin pakakawalan yung sarsa na yan. So ayan, kain po tayo guys. Ayan yung kanin ko, sarap po. Pero tignan nyo naman yung kalidad ng sarsa nyan. Hindi mo na kailangan damihan ng sarsa kasi nakakaumay naman pag ganun. Kasi malapot na yan, oh. Konting sarsa lang, okay na yan. Tapos mimix mo na lang yung kanin mo. At ayan na po ang aking pinakamatipid na paraan para sa mga gustong mag-ulam ng pusit. Bye bye!